ng ganitong panaghoy si Saul at si Jonathan na kanyang anak. At kanyang ipinaturo sa mga anak ni Huda ang awit sa pamamana narito nasusulat sa aklat ni Azer. Ang iyong kaluwalhatian o Israel ay napatay sa iyong matataas na dako. Ano't nangabuwal ang mga makapangyarihan. Muli, basahin natin sa verse 17. At tinaghoyan ni David ng ganitong panaghoy si Saul at si Jonathan na kanyang anak. Tinaghoyan, siya'y tumangis, siya'y nalungkot, siya'y nagbigay ng dalamhati sapagkat si Saul ay namatay kasama si Jonathan, makapatid na kanyang anak. Namatay sila sa gitna ng pagkikipaglaban, mga kapatid. Hallelujah. Lahat po magsabi, tinaghuyan. Lahat mo magsabi, tinangisan. Hallelujah. Malalim yung Tagalog na ginamit, mga kapatid, pero yung panaghoy na sinasabi dito, mga kapatid, ay pagdadalamhati. Meron ba ditong nagdadalamhati? Meron ba ito nabibigatang lubha, nahihirapan sa mga pasanin? Meron ba ito nalulungkot, mga kapatid? Hallelujah. Come on. Meron po ba ito nalulungkot, mga kapatid? Let's accept the fact na tayo nalulungkot, mga kapatid. Amen? But we should declare what is truth. Naniniwala ako na ang Diyos ang magpapasaya sa akin. Naniniwala ko ang Diyos ang magpapalakas sa akin. Naniniwala ko na ang Diyos ang tutulong sa akin. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Bago tayo dumako sa pagbabahagi ng ating pamagat, tayo muna, mga kapatid, ay sandaling manalangin. Itaas po natin ang atin pong mga kamay sa Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin, mga kapatid. Hallelujah. O Diyos na dakila, aming Panginoong Yesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat muli sa panibagong pagkakataon na muli kaming makikinig ng salita mo, Panginoon. Muli mo kaming kakatagpuin sa aming Panginoon. Aking mga kapatid, Panginoon, gamitin mo lamang po ako bilang instrumento, bilang daluyan ng karunungan, daluyan, Panginoon, ng kaalaman, daluyan ng mensahe sa umagang ito, Panginoon. And Lord Jesus, muli mo kilusin ang kanilang mga puso, Panginoon. Muli kang mangusap sa kanilang mga buhay, O Diyos. Ano man ang pangailangan nila, Panginoon, ikaw ang pumatagpo, ikaw ang magbigay ng katugunan sa pamagitan ng pangaral na ito, Panginoon. Ikaw ang siyang mailuwalhati, maitaas, mapurihan, Panginoon. Hindi po ang aking buhay, O Diyos. Magamit lamang ako sa pinakamaliit na instrumento o ambag na nais mo sa buhay ko, Panginoon. And Lord, hallelujah, muli namin inaalisan ng karapatan ng kaaway, Panginoon. Espiritu ng antok, espiritu ng di pakikinig, espiritu ng di pakikiisa, Panginoong Jesus. Sinasaway namin sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, na aming Diyos. At inaangkin po namin, Panginoon, ang malayang pagbabahagi ng salita mo, ang malayang pagdaloy ng iyong Espiritu Santo, ng iyong kapangyarihan sa mga ito. Ito ang aming panalangin sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoong Jesucristo na aming Diyos. Lahat ay magsabi ng Amen. Come on, church, once again, palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Come on, let us praise Jesus. Hallelujah! Come on! Hallelujah! Before we receive revelation, let us praise Jesus. Hallelujah! Sabi mo sa Panginoon, Lord, ready na po ako, Panginoon. Nakahanda na po ang puso ko. Binubuksan ko po ang puso ko, Panginoon. Nandito ang iyong lingkod, O Diyos. Mangusap ka sa buhay ko, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Thank you, Jesus. Mga kapatid, gaya po na lagi ko request sa inyo, huwag niyo po kong iiwan ngayong tanghali, mga kapatid. Amen. Hallelujah. You are free to shout Amen and praise the Lord. Kung ano man po ang inyong maramdaman, hindi man ako ang inyong pinapalakpakan, kundi ang ating Panginoon, mga kapatid. At yung ating pinapalakpakan ay yung bagay na ating nakita,
yung bagay na ating narinig galing sa atin pong Panginoon, na pag ating tinanggap, mga kapatid, I believe meron automatic response po ito sa buhay natin. Kaya tayo nakakapagsabi ng hallelujah, praise the Lord, amen, glory to God. Sabi mo sa katabi mo, ready na ako. Ready ka na ba? Ready na ako. Sige, ready na ako. Ready ka na ba? Hallelujah. Mga kapatid, ang pamagat po ng ating mensahe sa tanghaling ito is life after lamentation. Sa Tagalog, sabihin mo sa kanya na mayroong pag-ibig at tindig, buhay pagkatapos ng pagdadalamhati. Kapatid, may buhay pagkatapos ng pagdadalamhati. Yung may buhay naman. Kapatid, may buhay pagkatapos ng pagdadalamhati. Come on, with all declaration, may buhay pagkatapos ng pagdadalamhati. Kung alam mo yung pinagdadaanan siya, kung alam mo yung eksaktong nangyari sa kanya, sabihin mo sa kanya, there is life after lamentation. May buhay pagkatapos ng pagdadalamhati. May buhay pagkatapos ng pighati. May sarap pagkatapos ng hirap. Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Hallelujah. Nakakaupo po kayo lahat, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon. Life after lamentation. Yung binasa nating talata, mga kapatid, sa ikalawang Samuel, Kapitulo 1, talatang 17 hanggang 19, mga kapatid, ay mayroong mahalagang pagbabago sa buhay ni David. Gaya nga ng ating nakita, nabasa, mga kapatid, na si David ay nanaghoy, nalungkot, nadalamhati, siya'y tumangis nung mabataan niyang si Saul ay namatay na. Kasama si Jonathan na anak ni Haring Saul. Namatay sila doon sa digmaan, mga kapatid. At isa ito sa madramang tagpo sa Biblia, isang madramang senaryo sa Biblia, mga kapatid. Hallelujah. Na sa kabila po ng ginawa ni Saul kay David, alam natin yung kwento na si Saul ay kanyang, sabi ng pag-aaral, halos 15 years niyang hinahabol si David sapagkat gusto niyang patayin. Sa kabila ng gusto ni Saul, balak ni Saul na patayin si David dahil sa kanyang inggit, dahil sa kanyang paninibugho kay David. Kasi that time, mga kapatid, ay, hallelujah, umaalis na yung presensya ng Diyos at talagang umalis ang presensya ng Diyos sa kanya. Lagi nang mainit ang ulo ni Saul, mga kapatid, hanggang sa dumating, mga kapatid, na tumakas na po ang presensya ng Diyos sa kanya. Yung anointing ng Diyos ay nawala na sa kanya bilang hari. Pero bagamat ng ganon man ang nangyari kay David, mga kapatid, ipinakita niya pa rin yung magandang relasyon kay Saul. Sapagkat kinikilala ni David na siya yung anointed ng Diyos. Kaya nga doon nabuo yung touch not the anointed. Pwede na siyang magkaroon ng paghihiganti kay Saul doon sa isang kuweba, mga kapatid, sa isang kwento ng Biblia na kung saan ay nakatulog si Saul. May isang pang senaryo na dumudumi si Saul. At may pagkakataon sa mga kapatid na patayin, pero yung ginupit muna ni David yung tela ng kanyang balabal. At doon sa malayo, sinabi niya, "O hari, meron akong pagkakataon na ikaw ay patayin, ngunit hindi ko magagawang saktan ang pinahiran ng Diyos." Ang nakakatawang isipin, makita, malaman na si David ay meron pong pagkilala si anoint ng Panginoon, mga kapatid. Marami siya naranasan. For almost 15 years ay mahirap ito. Mahirap ang magtago, mahirap, mga kapatid, ang maging pugante, hallelujah, para kang wanted, parang si Atong Ang. Wanted na meron pa itong sa ulo na 10 milyon. Nakita nyo na, hati tayo. Kung makita nyo, sabihin sa akin, hati tayo, mga kapatid. Kung makita ko man din, hati-hati tayo, mga kapatid. Tiba-tiba tayo dyan, mga kapatid. Amen, 10 milyon. Pero duda ako, wala na sa Pilipinas, mga kapatid. Masyadong mayamang tao yan, mga kapatid, na maraming koneksyon yan sa gobyerno. Nagtatago na yan kung saan pa mang lugar, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Kinilala pa rin siya ni David hanggang sa isang senaryo, mga kapatid, na si David ay nasa pangangalaga ng kanyang tatay.
Bumalik sa Bethlehem, alam natin yung storya, nag-alaga ng tupa. Brother Daniel, maraming salamat. Kasama ka namin ngayong muli. Namiss namin kay Sister Aishi. At after ng OJT ni Sister Aishi, makasama siya ulit sa gawain ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Nandun pa rin ang kanyang pagkilala hanggang sa siya ay mapunta, makabalik sa Bethlehem na kanyang sinilangan. At nag-alaga po siya ng alaga ng kanyang tatay, ng alaga ng tupa, or tawagin natin shepherd, sapagkat tagapangalaga siya ng sheep ng kanyang tatay, mga kapatid. Hanggang sa dumating na siya ay nagkakaedad. Nung siya ay papuntahan ni Prophet Samuel, mga kapatid, upang hirangin bilang maging pangalawang hari. Inanoint siya ni Prophet Samuel, mga kapatid, pero hindi agad siya dumako doon sa palasyo. Ay sa pag-aaral, umabot pa ng 10 taon bago siya umakyat at bago naluklok bilang hari. Bagamat pinahira na siya, bagamat na-recognize siya ng Panginoon, mga kapatid, pero may proseso pa sa kanyang buhay na hindi mo na siya pinakit ng Diyos, kundi meron pa siyang pinagdaanan, mga kapatid, na umabot po ng 10 taon. Isa doon sa kilala natin, mga kapatid, sa 1 Samuel chapter 17, nung kaharapin niya si Goliath, mga kapatid. Nung harapin niya si Goliath, na ang sabi ng Biblia, ito ay isang higante, ito ay malaking tao, mga kapatid. At kung mapapansin natin, hindi tinawag ni David si Goliath na isang higante. Tama? At tama ang Biblia na hindi niya tinawag na higante, kundi ang sabi niya, uncircumcised. Sino itong uncircumcised na humahamon sa bayan ng Diyos? Sino itong uncircumcised na sinusubukan yung galing namin? Sino itong uncircumcised na hinahamon yung Diyos ko? Bagamat reality, kita niya sa tindig ni Goliath, abay malaking tao ito, abay makisik ito, abay malakas ito, hallelujah, lumaban, sagana ito sa training, at mahirap tong talunin. Pero hindi niya tinawag yung kalaban bilang higante. Hindi niya tinawag yung kalaban bilang isang marunong na sundalo ng Filisteo. Hindi niya tinawag yung isang taong iyon na isang malaking tinik para sa kanya. Hallelujah. Kundi ang tawag niya, uncircumcised. And we know the story. Alam natin, kapag uncircumcised ang isang tao, hindi yan bahagi, mga kapatid, ng bayan ng Hudyo. Hindi yan kasama sa tipan ni Abraham. Kasi the time yung tinutuli sa kanila, mga kapatid, yaon lamang pong, nasa ilalim ng tipanan ni Abraham, bayan ng Hudyo, mga Israelita, mga kapatid, sapagkat kailangan silang dumaan sa prosesong yun para sila po ay maging malinis. And para sa kanya, uncircumcised ka, hindi ka kabilang sa tipan ni Abraham, hindi ka kabilang sa bayan ng Diyos, hindi ka kabilang sa biyaya ng Diyos, hindi ka kabilang sa pinagpala ng Diyos, hindi ka kabilang sa pinangakuan ng Diyos. Pero ako pinangakuan, ako pinagpala, ako kasama, ako lehitimong anak ng Diyos, bayan ng Diyos. As church, bakit nga naman natin tatawagin ang isang bagay na hindi naman natin dapat katakutan, hindi naman natin dapat kilalanin? Yung Filisteo, yung Goliath na humahamon sa kanila, yung Filisteo, yung Goliath, na sumusubok ng kanilang galing at humahamon sa Diyos nila. Hindi niya tinawag na isang higante, kundi ang tawag niya uncircumcised. Para kay David, sa amin yung blessing, sa amin yung pangako. Hindi mananaig yung sumpa mo sa bayan namin, hindi mananaig yung sumpa mo sa akin, hindi mananaig yung pananakot mo sa akin, hindi mananaig ang pagbabanta mo sa akin, dahil ako ay anak ng Diyos at kabilang ako sa kanyang bayan. Kaya nung kanyang lusubin, hallelujah, ang Goliath na yon, ang sabi niya, dala mo ay sandata, dala mo ay tabak, upang ako ay patayin. Pero papatayin kita, pababagsakin kita sa pangalan ng aming Diyos na si Yahweh.
Huwag mong papangalanan yung mga bagay na tumatakot sa iyo. Huwag mong papangalanan yung mga bagay na humahadlang sa iyo. Huwag mong papangalanan bilang nakakatakot, bilang higante. Tawagin mo siyang maliit na nilalang. Tawagin mo siyang simpleng kalaban. Amen. Madalas, tinatakot tayo ng kaaway. Madalas, binobola tayo ng kaaway na para bang pinagmumukha niya sa atin, tayo ang dapat matakot sa kanya. Tayo ang dapat panginaan ng loob. Come on. Tayo ang dapat maduwag. Pinagmumukha niya tayo, mga kapatid. Dapat kayo ang sumamba sa akin. Dapat kayo ang matakot sa akin. Dapat kayo ang magpasakop sa akin. Dapat kayo. But no, dapat siya. Higit na dakila, unang Juan, chapter 4, verse 4. Dakila siyang nasa inyo kaysa sa nasa sanlibutan. Anak ka ng Diyos. Huwag mong katatakutan yung bagay at taong hindi mo naman dapat katakutan. Huwag mong katakutan yung pangyayari, hindi mo naman dapat katakutan. Kasi una sa lahat, wala namang kapangyarihan. Kaya lang naman may kapangyarihan kasi may nakikitang daanan. Hey! Come on. I believe sa ngayon tayo lahat na si Satanas ay nakakapasok, si Satanas ay nagtatagumpay, si Satanas ay nananaig, hindi dahil may kapangyarihan, kundi dahil may nakikitang daanan. Anong sabi ni Apostol Santiago? Huwag ninyong bigyang daan ang diablo. Kasi alam ng Diyos, pag wala yung nakitang daanan, wala yung mapupuntahan. Wala yung entry point. Wala yung magiging gate. Unless papasukin siya. Amen? Ano yung mga bagay na pwedeng nagiging entry point ng kaaway, mga kapatid? Upang tayo po ay mapasok at magapi. Hallelujah. Meron kang Diyos. Meron kang Espiritu Santo ng Diyos. Meron kang salita ng Diyos. Ano yung bagay na pwede magpahina sa iyo? Wala. Wala ang dapat magpahina sa iyo. Nasa iyo ang Diyos. Anak ka ng Diyos. Binigay ang salita ng Diyos sa buhay mo. Dapat kang magtagumpay. Dapat kang magwagi. At dapat mong apakan ang gawa ng kaaway. Tayo ang dapat magtagumpay. Sa atin dapat ang huling alakak. Sa atin dapat ang huling tagumpay. That my church, yes, alam ko, may pinagdadaanan tayo. Alam ko, mainit ang kaaway, pabagsakin tayo. Alam ko, naiinis ang kaaway. Gusto tayo hilain pabalik sa dati nating buhay. Pero huwag kayong papayag, mga kapatid, na basta na lang pababagsakin yung pinaghirapan nyo. Huwag kayong papayag na basta na lang tibagin yung pinag-ipunan nyo ng panahon. Huwag kayong papayag na basta na lang kayong talunin ng demonyo. Huwag tayong papayag, mga kapatid, nasa iyo ang biyaya ng Diyos. Tayo ay mga espiritual na Hudyo, mga kapatid. Kabilang tayo, hallelujah, sa bayan ng Diyos. Kabilang tayo sa lahi ni Abraham. Oo, wala lang kautusan tayong dapat sundin upang tayo ay maging ganap sapagkat hindi naman tayo inaring ganap sa kautusan at pagsunod nito, kundi sa pananampalataya kay Kristo Jesus. That's why congratulations, nasa FCJC ka, nasa Faith in Christ Jesus Church Incorporated ka.
Bahagi ka ng tunay na iglesia ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Isang pangusap ni David sa kanya, labas ka sa tipan ni Abraham. Sinasabi ni David, ako'y mas malapit sa blessing, ako'y mas malapit sa pangako, ako'y mas malapit sa tipanan, at hindi ka na isang Gulayat o higante lamang. Hallelujah. Church, wag niyong kalilimutan, nasa iyo ang biyaya ng Diyos. Hallelujah. Nasa iyo ang pabor ng Diyos. Nasa iyo ang mata ng Panginoon. Bakit ka matatakot sa sumpa ng demonyo? Bakit ka matatakot sa gagawin ng demonyo? Bakit ka matatakot sa ginagawang balakid ng demonyo? Hallelujah. Sa gupit pa ng pagsubok, sa bagsik ng problema, meron kang basbas galing sa itaas. Meron kang anointing galing sa atin pong Panginoon. Bakit ka magpapatalo? Bakit ka matatakot? Bakit ka magpapalamon? Anong sabi ng Panginoon kay Abraham? Abraham, sino mang pagpalain kay pagpapalain ko. Sino mang sumpain kay susumpain ko. Dadami ang iyong lahi na kasing dami ng buhangin sa dalampasigan at kasing dami ng bituin sa himpapawid. At yung pangakong ito ay hindi lamang pangako ng Diyos sa mga Hudyo, kundi maging sa ating mga hintil na sumampalataya sa ating Panginoon. Ang pangako ni Abraham ay pangako din natin. Ang tinanggap ni Abraham ay tinanggap din natin. Ang Diyos ni Abraham ay Diyos din natin, mga kapatid. Bilang mga hintil na sumampalataya kay Kristo Jesus, sang kapangyarihan ni Abraham ay sang kapangyarihan natin. Sang access ni Abraham ay sang access natin. Sa kalwalhati ang nakita ni Abraham ay sa kalwalhati ang din na nakita natin. Ang sabi ng Galatians chapter 3 verse 14, 27 to 29, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. Na kay Kristo Jesus. Upang sa hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham. O kanabukod. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu, sapagkat ang lahat, 27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismohan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Amen. 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binihi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Hallelujah! Always remember, hindi lang dumating ang Mesya sa Hudyo, dumating siya sa mga hintil. Nagligtas siya hindi lang sa kanyang bayan, kundi sa atin din ang mga hintil, mga kapatid. Hinimalaan sila, maging tayo din naman. Pinalaya sila, maging tayo din naman. Pinagaling sila, maging tayo din naman, mga kapatid. Amen. Amen. Naniniwala ka ba na sa iyo rin laan ang pangako ng Diyos kay Abraham? Hallelujah. That's why do not be afraid on the devil. Huwag tayo matakot sa kaaway, mga kapatid. Lumakad ka lang sa kapiran. Patuloy kang magtiwala sa Diyos, sapagkat walang sandata, walang armas ang kikilos laban sa iyo. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 8, kung si Kristo ay kasama natin, sino ang laban sa atin? Kung siya na nasa atin, sino pa ba dapat nating katakutan? Sino pa ba dapat nating iwasan? Wala. Tayo ay makapangyarihan dahil meron tayong Panginoon sa buhay natin. Meron tayong sinampalatayanan at meron Diyos sumaatin, mga kapatid. And sabi ni David sa Psalm chapter 121 verses 1 to 2, ititingin ko yung mga mata ko sa bundok, saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko ay magbumula sa Diyos. Makapangyarihan ka, kapatid. Kagila-gilalas kang ginawa ng Diyos. You are amazing masterpiece.
Ikaw ay dakila dahil sa ating Panginoon. Kaya laging meron pag-asa sa ating Diyos. Amen? Laging may pag-asa sa ating Diyos. Amen? Laging may pag-asa sa ating Diyos. Ayaw ba maniwala ng katabi mo, but I want to declare it. May pag-asa lagi sa Diyos. Hanggat may buhay, may pag-asa, sabi, yes, pero hanggat may Diyos, may pag-asa. He is the way, the truth, and the life. Siya ang buhay, ang daan, at ang katotohanan. Hanggat sa'y nasa'yo, may pag-asa ka. Kasi hindi lahat ng nabubuhay nakakatanggap ng pag-asa. Hindi lahat ng nabubuhay nakakakita ng pag-asa. Kundi yun lamang, hallelujah, sumampalataya sa Kanya. Dahil siya ang buhay, siya ang daan, at ang katotohanan na hinahanap at kinakailangan natin. Amen. Sa lahat na nakasumpong ng buhay, purihin ang ating Panginoon. Sa lahat na na-realize, hindi pala kailangan yung malaking pera, hindi pala kailangan yung magandang trabaho, hindi pala kailangan yung marami kang marating sa buhay, at kailangan mo pala ang Diyos. Amen, Timar? Amen? Si Kristo lang ang tunay na kasapatan. Pag wala Kristo ang tao, hahanapin niya pa rin yung kagalakan. Hahanapin niya pa rin yung kapayapaan. Hahanapin niya pa rin yung buhay. Kaya maraming tao, mga kapatid, stress at depressed. Kasi kung saan-saan nila hinahanap yung purpose nila. Travel ng travel, kung saan-saan, pupunta ng ibang lugar para malibang. Hahanapin ko yung sarili ko, bakit nawawala ka ba? Hahanapin nila yung sarili nila, mga kapatid, ang hindi nila maintindihan. Hallelujah, kailangan lang naman nilang kilalanin si Kristo Jesus. Kailangan mo lang sampalatayanan si Kristo Jesus. Sang-ayon tayo sa ating buhay dahil minsan din natin hinanap yung kagalakan ng buhay. Minsan din natin hinanap yung kapayapaan, mga kapatid. Minsan din natin hinanap yung daan patungo sa pagbabago, yung daan patungo sa kaligtasan na may kalayaan, kapayapaan, kagalakan ng buhay. Pero nagkamali tayo sapagkat kung saan-saan tayo sumukot na crossing, saan-saan tayong crossroad na nadala, mga kapatid, hanggang mismo ang daan na mismo ang tumawag sa atin. Ang magpakita sa atin. I remember Pablo, Saulo pala siya nung time na yun, mga kapatid. Papunta siya ng Damasco, sa daan para usigin ang mga Kristiyano, para hulihin, para patayin. Pero sa daan mismo, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Nung siya'y masilaw, ang sabi niya, sino ka baga, Panginoon? Ang sabi ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Oneness talaga si Apostle Paul. Bakit? Isa lang ang kilala niyang Panginoon. At ang sabi niya, sino ka baga, Panginoon? At yung inaakala niyang Panginoon na yon, ang iniisip niyang Panginoon na yon, na nag-iisa, pinatunayan sa kanya, ako si Jesus. Ako si Jesus. Ay, hallelujah. There is one true God. Meron lamang iisang tunay na Diyos. Meron lamang iisang tunay at buhay na Diyos. Siya ang ating Panginoong Jesucristo. Sa inyo ibinigay ang bata, sa inyo ipapangalaki isang lalaki, at ang pangalan niya ay tatawagin kamangha-mangha, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Matthew chapter 1, yung bangkang ipapanganak ay tatawagin Jesus dahil ililigtas siya ang kanyang bayan. Walang ibang Diyos na kinikilala ang Biblia. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya ay naging tao. Siya ay si Jesucristo. Come on, let us praise Jesus. Oh, galamo ko. Hallelujah! At kapag meron kang Kristo, meron kang pag-asa.
Ayaw ko pala makandaya. Hallelujah. Hallelujah. Oo, mahirap ang buhay. Oo, puno ng pagsubok. Pero anong gagawin mo kung walang Diyos at sinusubok ka ng buhay? May problema ka. May pagsubok ang kinadibilangan. Anong gagawin mo? Saan kaya, sabi ka ng kanta, o nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin ba ako, hindi alam kung saan ang tungo. Salamat, hinalap ako ng pag-ibig mo, kasaganan, nararanasan. May kapayapaan at kaligayahan. Nasa kapahingahan ng ating Panginoong Jesucristo. Naghihirap man tayo ngayon, nagdadalamhati man tayo ngayon, nalulungkot man tayo ngayon mga kapatid, pero pansamantala lang ang mga bagay na yan. Hindi yan magtatagal at hindi na yan magtatagal. Hallelujah! Malapit ang bumalik si Jesus Christ. Malapit ang bumalik si Kristo Jesus. Malapit ang bumalik ang ating Panginoon mga kapatid. Kukunin ka niya, ang sabi ng kanta mga kapatid, sa isang kisap mata, kukunin ka niya. Amen. Hallelujah. Wala ang tatalikod sa paglilingkod sa ating Panginoon. Walang magpapahina sa paglilingkod sa ating Panginoon. Magpapatuloy tayo, hallelujah. Hindi lamang hanggang sa pagbabalik ni Kristo, kundi kahit datnan tayo ng kamatayan, mga kapatid, mabuhay ay si Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Amen. Mabuhay ay si Kristo. Ang mamatay ay pakinabang. Kaya habang may Diyos sa buhay, yan ang totoo. Hanggat may Diyos sa buhay, may pag-asa kang tunay. Dagdagan natin yung kasabihan. Tama din naman. Pero bilang Kristiyanong mananampalataya, lagi natin ibibida si Jesus. Lagi natin ibibida ang Diyos. Hindi natin iwawala sa eksena ang Diyos. Hindi natin ika-cancel ang Diyos. Hindi natin siya tatanggalin sa eksena. Kundi lagi natin siyang ibibida. Lagi natin siyang ipapakilala. Lagi natin siyang ituturo. Lagi natin siyang sasabihin. Lagi natin siyang sasambitin. Hanggat may Diyos sa buhay, may pag-asa kang tunay. Kaya nga, kailangan mo ang church. Amen? Kailangan mo ang church. Kahit ganito lang yung church, kailangan mo kami. Kailangan mo kami, mga kapatid. Wala kayo mapupuntahan, mga kapatid. Nandito ang iyong pangalawang pamilya. Amen? At kailangan mo ng mga tao sa paligid mo na maniniwala sa iyong kaya mo. Sa kwento ng 2 Samuel chapter 1 verse 17, pumunta yung tauhan, yung Amalekita kay David. Nireport niya yung nangyari, bakit ka nandito? Kaya nalaman ni David, pati na si Jonathan, si Saul, ay dahil sa kwento ng Amalekita na mismong arm bearer na nakapatay kay Saul. Kwento niya, sir, ganito yung nangyari. Pinaparaphrase na lang natin. Ganito yung nangyari, sir. Nakita ko si King Saul doon sa Gilboa. At kanyang inaktuhan, nasaktan yung kanyang sarili. At nung makita niya ako, nandiyan yan, basahin niyo mamaya. At nung makita niya ako, sinabi niya sa akin, sino ka baga? Ako po isang Amalekita. At ang sabi niya, sabi ni Saul sa kanya, patayin mo na lang ako. Sapagkat ako'y buhay pa. Dahil nga tumakas, mga kapatid, hallelujah, yung ibang makasama niya, siya na lang ang natira. Nawala ng pag-asa si Saul na mabuhay. Sa madaling salita, nag-suicide si Saul. At yung hindi pa siya malagutan ng hininga, yung Amalekita mismo ang binigyan niya ng pahintulot. Patayin mo na lang ako. Nung una, hindi pa tumayag yung Amalekita. Pero dahil pinilit ni Saul, mga kapatid, pinatay niya mismo. Sa madaling salita, namatay si Saul, mga kapatid. Amen. Hallelujah.
Sapagkat naniniwala itong lalaking ito, hindi ko pwedeng galawin yung pinahiran ng Diyos. Hari pa siya that time. Kinikilala pa rin siyang hari ng bayan. At kinikilala pa rin na nasa kanyang anointing ng ating pong Panginoon. Church, meron bang mga sugatan dito? Hallelujah. Meron bang mga nahihirapan dito? Meron bang ayaw mabuhay dito, mga kapatid? Meron bang nawawala ng pag-asa? Meron bang nawawala ng meaning sa kanyang buhay? Meron ba itong nawawala ng inspirasyong mabuhay? Wala nang makitang motivation para mabuhay? Wala nang nakitang motivation, inspiration para magpatuloy? Puro lang nakikita ko, Pastor, puro kalungkutan, kalugihan, kahirapan na lang ang aking nakikita, ang aking nararanasan. Parang hindi ko makita yung liwanag, puro dilim. Hallelujah. Kaya kailangan natin ng mga tao sa paligid natin, mga kapatid, na magsasabi sa atin, kaya mo pang mabuhay, pwede ka pang mabuhay. Hanggat may Diyos, hanggat may Panginoon, meron kang pag-asa. So, huwag niyong ilalayo yung sarili niyo sa mga taong kailangan niyo, at sa mga taong alam niyo, matutulungan kayo. Nandito yung church. This is the church of God. This is the church of Christ. Itinalaga ng Diyos para sa iyo, para maging katuwang mo, para maging sharer mo, para mag-motivate sa iyo, para magbigay ng pag-asa sa iyo. Anak, hallelujah, kapatid, may pag-asa pa sa Panginoon. Pwede ka pang mabuhay. Pwede ka pang magkaroon ng pagkakataon. Pwede ka pang magkaroon ng pag-asa. Maaari meron ditong sugatan, meron ditong depressed, may problemado, naguguluhan, nagpapanik, pero wag natin gawin yung ginawa ng Amalekita na hinayaan na lang si Saul na talagang mamatay. And church, kung meron man dito sa church natin, mga kapatid, nakikita natin wala siyang pag-asa, wala siyang makitang motivation, wala siyang makitang inspiration sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag mo siyang tulungan mamatay, tulungan mo siyang mabuhay. Maging kaibigan ka, maging sandalan ka sa iglesia nito, nabibigyan mo ng lakas yung nangihina. Come on, bigyan mo ng kapayapaan yung nalilito. Bigyan mo ng pag-asa, yung walang pag-asa. Nandito ka, dahil tinawag ka ng Diyos. Nandito ka, dahil may plano sa iyo, Panginoon. Hindi ka lang binautismuhan, hindi ka lang binigyan ng Holy Ghost, para lang maging miyembro ng Tagmay Church. Tinawag ka ng Diyos, dahil may nakita ang Diyos na potensyal sa iyo, na pwede mo magamit para sa isang kapatiran. Kaya meron kang ministry. Hindi man natin nakikita yung ministry mo, hindi man nakikita, pero meron kang ministry. Meron kang accountability, may pananagutan ka sa Diyos. Kaya dalangin natin sa ating Panginoon, mga kapatid, na tayong lahat ay maging isang tunay na kaibigan sa iglesia nito. Na kung babalitaan natin yung karanasan at pangyayari sa buhay ng isang kapatiran, hindi natin huhusgahan, kundi tayo ang number one na tatanggap sa Kanya. Come on. Tayo ang dapat maging tunay na kaibigan sa lugar na ito. Wala tayong mga asahan sa labas dahil puno talaga ng panghuhusga ang tao. Pero salamat sa ating Panginoon, dati man tayong galing sa labas, dinala tayo sa loob, tinuruan, binago yung puso, binago yung pangalan, binigyan ng bagong pangalan, binigyan ng bagong pagkakakilanlan, binigyan ng bagong tahanan, binigyan ng bagong pag-asa, binigyan ng bagong buhay, at tayo naging bago at binago ng ating Panginoon Jesus. Magsilbing pagbabago, magsilbing gabay, magsilbing katuwang sa mga kapatiran. Amen? Yes, mananalangin tayo para sa isa't isa, mga kapatid. Pero kung mabalitaan man natin, pero sa pinagdadaanan, mga kapatid, huwag natin ipagkait ang buhay natin. Inalalayan ka lang din. Umalalim. Tulungan mo, huwag mong pagtulungan. Kausapin mo ang Diyos, huwag mong pag-usapan. Amen. Kung meron mo kayo nakikitang negative sa kapatiran, sa church, huwag na huwag yung pagkukwentuhan.
at tatampulan ng kwento. Huwag niyong gagatungan. Kung hindi ka rin lang makakatulong, itiki mo yung bibig mo. Maging kaibigan ka na minsan ka rin nahirapan, minsan ka rin nadapa, minsan ka rin nagkasala, pero may bumangon sa iyo, may ginamit ang Diyos para sa iyo. At sino ka? Sino ka ba hindi nabigay ng kaibigan? Sino ka ba hindi nabigay ng pag-asa? Sino ka ba hindi nabigay ng buhay? Pinigyan ka lang din. Kinaawaan ka lang din. Tinanggap ka lang din ng ating Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong mga naging diferensya sa buhay. Salamat sa Diyos sa mga kahinaan natin sa buhay. Kasi yun din magpapala sa atin, oops, hindi ka perfecto. Amen? Oops, diferensado ka rin. Oops, hindi ka matuwid. Oops, dati tinulungan ka lang din. Ngayon meron ka, ngayon sagana ka, tumulong ka. Amen? Amen? Hinahamon natin ang iglesia nito, mga kapatid. Kung nakakatayo ka na ngayon sa sarili mong paa, now it's the time na ikaw naman yung tumulong. Pinagkakala ka ng Diyos, hindi para suluhin mo lang yan. Hindi para gamitin mo sa iglesia, sa body of Christ. Pinagaling ka ng Diyos, hindi lang para pagalingin ka physically, kundi para maging kagaling ka rin sa ibang tao, sa ibang pamilya. Amen? Wala ka sa kalagayan mong yan dahil sa pagsisikap mo. At wala ka sa kalagayan mong yan, hallelujah, dahil lamang mabait kang tao, dahil masuri ka, hindi. Nariyan ka dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Habang lang ng Diyos ang meron ka, kung bakit ang ka, biyaya na ng Diyos ang meron ka, biyaya ka ng Diyos ang meron, biyaya, biyaya, biyaya. Biyaya na ng Diyos, may gamit ka, biyaya na ng Diyos. May resources ka, biyaya na ng Diyos. Mga tatay, magaling kayo, biyaya lang yan ng Diyos. Mga nanay, talented kayo, biyaya lang yan ng Diyos. Wala tayong pagmamalaki sa harapan ng Diyos dahil lahat tayo galing sa lupa. Lahat tayo galing sa lupa at lahat tayo galing sa wala. Amen? Amen? Salamat sa Panginoon, walang totoong mayaman dito, mga kapatid. Dahil baka naging mahambog na. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Para sa tayo sa kahit isang tuka. Kung hindi mo natrabaho, nakakainin. Salamat sa Diyos. Kasi kung pinahintulutan ng Diyos na maging mayaman tayo sa pinakamayaman tao sa lugar ng Dagmay, baka magmalaki tayo. Baka wala tayo dito, mga kapatid. Amen? At baka makalimutan natin ang tunay na purpose natin sa buhay. Yun ay ang paglingkuhan ng Diyos at mahalin ang kanyang iglesia. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, come on. Bakit sa biyaya ng Diyos, amen? Lahat ang meron ko biyaya ng Panginoon. Lahat ang meron ako biyaya ng Diyos. Lahat ang talento ko biyaya ng Diyos, amen? Wala kang pag-aari sa iyo sarili. Amen? Hallelujah. Kaya mas tanong ni David sa kanya, paano mo nagawang saktan ang pinahiran ng Diyos? Nagalit si David. Pinatay niya ang balisita. Amen? Kasi ikaw nga naman na dapat magbigay ng buhay, bakit mo pinapatay? Hallelujah. Bakit nga naman dapat ikaw yung magbigay ng pag-asa, bakit mo tinatanggalan? Dapat bigyan mo ng pag-asa, bakit ikaw po yung nagiging dahilan para mawala? Amen? Amen? Hallelujah. Kung meron man pangusap sa atin ng Panginoon, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Because it is the time na tayo ay magtutulungan. It is the time, mga kapatid, na tayo ay magdadamayan. It is the time na tayo ay bilang kapatiran. Maging totoong kapatiran tayo, mga kapatid. Hallelujah. Be the friend or maging kaibigan na sasandalan sa panahon ng bagyo, sa panahon ng unos, at panahon ng kahirapan, mga kapatid. Amen? Yes, hindi tayo mayamang tao. Ordinaryong miyembro lang tayo. Pero mayaman tayo sa pag-ibig. I believe
gusto tumanggap ng biyaya ng ating Panginoon, mayaman siya sa pag-ibig. Mayaman siya sa pag-unawa. Mayaman siya sa pagsuporta, sa pagpapatawad, at pagpapasensya. Church, tayo ang dapat pakitaan sa lugar na ito. I know na hirap. Hindi madali ang ating ginagawa. Hindi madali ang paglakad sa kabanalan. Pero yun yung kalooban ng Diyos sa atin. Amen? Napagod ko sa inyo yung isa sa mga prayer natin sa Diyos na ito. Na Lord, maging silungan itong iglesia sa mga taong walang tahanan tunay. Sa mga taong pagod na sa kasalanan. Maging health center, maging hospital, itong lugar na ito, itong church na ito, upang dalhin ng Diyos sa lugar na ito, mga kapatid, at dito gamutin. At dito bumalik. Amen. Kayo sa ba tayo sa panalangin yun? Amen. Hallelujah. Baka paglapit pa lang nila, mga kapatid, husgahan ka agad natin. Huwag naman. Amen? Huwag naman sana, mga kapatid. Praise God. Dahil hindi tayo magkakaaway. Hindi tayo magkakalaban. Isa lang kalaban natin ang demonyo. Dapat tayo magtulungan. Amen? Dapat tayo magdamayan. Church, tandaan niyo po ito, mga kapatid. Diyan pa po ba kayo? Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Si David, minahal niya si Saul. Kinilala niya si Saul. In-honor niya si Saul bilang anointed ng ating Panginoon. Kinaibigan niya si Saul. Although nasa kanya na yung recognition bilang hari kasi inanoint na siya, pero habang nasa palasyo ni Saul, nagpasakop siya. Pero tingnan niyo, mga kapatid, yung ginawa ni Saul. Yung tinuring siyang kaibigan. Yung tinuring siyang kamag-anak o pamilya. Yung lalaking in-honor siya. Ano ginawa niya? Kinalaban niya. Wala naman silang ibang kalaban ng panahon yun. Filisteo lang. Filisteo ang namamayagpag noon ng kaharian. Kaya gusto sakupin ng Israel. Kaya umabot ng 40 days yung paghahamon ng Filisteo, si Goliath. At kung walang haharap sa kanila, mga kapatid, lulusugin nila. Ay merong David na nagpakita, mga kapatid. Amen. Meron David na nagpakita. Meron David na naglakas ko. Meron David na nagbigay ng tapos para matalo yung Goliath. Hallelujah. Pero nung ginawa ni Saul, mga kapatid, yung dapat niyang ituring na kaibigan, kasi ganun ang ginawa sa kanya. Kinalaban niya. Kaya si Saul ay talagang nawala sa trono dahil sa kanyang ginawa. Maliban pa doon na consult sa witchcraft, sa manghuhula, na kapanahunan nila ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. At hanggang sa panahon natin ngayon, karumal-dumal. Sapagkat para sa Diyos, wala kang tiwala sa akin. Kaya hindi niya tanggap na kumukonsulta ang tao sa mga manghuhula at sa mga nagkukulang. Amen. May makasya tayo, kapatiran, nakakalungkot. Siguro desperadong gumaling, lumapit sa albularyo. Lumapit na sa nanghuhula. Hulaan mo nga ako ang sakit. Hulaan mo nga ako ang nararamdaman. Pag-check ng doktor, walang sakit. Pero bakit ako may sakit? Bakit hindi okay yung pakiramdam? Pagka ganun kasi, mga kapatid, kailangan buksan ng tao yung kanyang puso. Kasi tinatawag siya ng Diyos. At kung meron kayo may experience sa lugar na ito ng kanyang kaso, puntahan kagad ninyo. Kapatid, kailangan mo ng tunay na kagalingan. Hindi physical na sakit ang sakit mo. Spiritual ang kailangan magawa sa iyo. Kailangan mo si Jesus Christ. Kailangan mo ang ating Panginoong Jesus. Yan ang nagpagaling sa akin. Yan ang nagligtas sa akin. Yan ang nagpabago sa akin. Yan sa ang Diyos na kinilala. At ganun yung gawain ng kaaway. Kasi hindi naman dapat sa David yung kanyang maging kaaway. Kundi Filisteo. Ganun yung gawain ng kaaway. Ibabaling ng kaaway yung ating paningin sa hindi natin kalaban.
Amen? Kapit lang kayo mga kapatid. Ibabalik ng kaaway yung ating paningin sa hindi naman ating kalaban. Pag may problema ka, tigit, pag may pagsubok ka, bubuhay ka ni Satanas. Buwasan sila kayo. Asan yung kapatiran ngayon? Pag-aawayin tayo ngayon. Pag-ahari sa puso mo ngayon na parang wala kaming pakialam. Na parang wala kaming magagawa, ginagawa. Amen? Come on. Come on. Pagmumukhain niyang parang walang kwenta yung iglesia nagbigay ng kaligtasan sa iyo. Pagmumukhain niyang walang kwenta yung iglesia nagbigay ng kapayapaan sa iyo. Yung tahanan mo yung nagligtas sa iyo. Kung questionin niya yung kapatiran, o asan sila ngayon? Kung questionin niya yung pastor, o nasan siya ngayon? Ipagka-clash-clash niya ngayon. Pagpapangga-panggain niya ngayon. Para makita mo sa isipan mo, oo nga, wala silang kwenta, wala silang ginagawa sa akin, wala silang pakiramdam. Akala mo lang yun. Akala nyo lang yun. Kung sino yung tao mismo, lumalapit sa inyo pag may kailangan kayo. Di ba kahit na mag-anak nyo, walang pupunta sa inyo? Come on.